Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening po. Welcome. Pakibate ng magandang gabi ang mga kasama natin. Welcome. Ika-31 linggo sa karaniwang panahon. At konting panahon na lang, tayo ay matatapos na sa ating liturhiya ng simbahan. Again, taon-taon naman yan, So may 3 cycle kasi, di ba? Sabi natin, A, B, C. 3. Kaya yun yung doon. Siguro mapupunan ninyo, parang paulit-ulit yung mga pagbasa. Actually, hindi naman. Pagkatapos ng cycle A, iba naman yung cycle B. Tapos iba rin yung cycle C. No? Iba-iba yan. Pero nauulit after 3 years. Alam nyo na. After 3 years, maririnig nyo ulit ito. Itong pagbasa na ito kay Marcos o kay San Marcos. No? Hindi si Bongbong, ha? Ayan. So ano ngayon ang natandaan natin sa binasang ebanghelyo? Anong nakaantig sa inyong puso? O sabi nga, struck sa inyong, wala. Walang dating, di ba? Meron naman siguro, nahihiya lang kayo. Ano yung sinabi dito sa Ebanghelyo? Anong tanong ng eskriba? Ano ang pinakamahalagang utos? O ano yun? Mahalin ang Diyos at ang dali naman, di ba? Parang hindi na kailangan i-memorize no? Alin kaya ang mas madali? Ganito na lang yung tanong para sa inyong lahat. Alin na mas madali? Mahalin ng Diyos o mahalin ng kapwa? Sister, para sa'yo. Hindi kita naintindihan, may mask Ano? Diyos. Okay, siya Diyos. Sinong magsabing ang kapwa? Lahat kayo, Diyos. Sige, kung lahat kayo ay mas madaling mahalin ng Diyos, ika nga. Paano? Sige nga. Paano mamahalin ng Diyos? Ganun lang, I love you, Lord. Ganon. Alam na ni Lord yun. Alam ni Lord na lagi mong sinasabi sa Kanya, I love you, Lord. I love you, Lord. O, paano nga? Sinabi na dito. O, paano mo mamahalin ng Diyos? Ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. So, ibig sabihin, yung kabuuan mo bilang tao, diyan dapat nakasalalay ang pagmamahal sa Diyos. Yan nga ba ang nangyayari? Kasi pag sinabi nating ang Diyos talaga ang minamahal natin ng buong buo, bakit tayo nagkakasala? Bakit? Ano bang ibig sabihin pag nagkakasala tayo sa Diyos? Anong ibig sabihin nun? Diba? Parang lumalayo tayo sa Diyos. Kung isang kasalanan lang yan, okay lang yan. Siguro mga isang dangkal lang yung layo natin. Diba? Paano kung 10? Kung 15? Kung 20 kasalanan? O etc. Paano na yan? Paano natin masasabing mahal natin ang Diyos kung lagi natin siyang sinusuway sa Kanyang mga utos? Kasi hindi lang yung 2 ang nabanggit na utos ng Diyos. Ito lang ang pinakamahalaga. Ano pa yung 8? Ilan ba ang 10 utos? Kasi naman pag sinabi ko ilan ang utos, walang nasagot Kaya sinasabi ko na. O ano pa yung 8? Ano natatandaan nyo? Hindi na. Sige na, ano na natatandaan natin? Huwag kang
Papatay. Okay, ano pa? Huwag kang mangangalunya. Oh. Ha? Huwag kang, ano pa? Magnanakaw. O, ano pa? Sige, assignment nyo na lang yan, ha? Kaya nga natin hindi masunod eh. Yun, di ba? Sinabi ko na ito nung mga nakaraang linggo eh. Kaya hindi natin nasusunod yung mga utos ng Diyos kasi hindi nga natin alam by heart and by sa buong buo. Paano natin masasabi mahal natin ang Diyos? Failure na tayo ron. Bakit sinundan niya ng mas mahalin ang kapwa? Bakit yun din ang isa sa pinakamahala? Kasi alam niyo yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, hindi pwedeng paghiwalayin to eh. Sabi nga, inseparable. No? Hindi pwedeng paghiwalayin. Kasi paano mong sasabihin mahal mo yung Diyos na hindi mo nakikita, tapos hindi mo minamahal yung taong nakikita mo? Di ba sabi natin, minamahal mo ang Diyos, pero ang dami mong kagalit. Anong tawag doon? Sinungaling ka. You are a liar. Kasi ang pagpapakita natin ng pagmamahal sa Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa, ay kung paano nating minamahal ang ating kapwa. Sino ba yung kapwa? Kasi sa English, yung kapwa ay ano sa English yung kapwa? Neighbor. Kasi pag binasa mo natin yung English version, love your neighbor. Ang sabi doon yung neighbor, hindi yung kapitbahay mo. Hindi yung kaano mo lang, yung kasundo mo. Yung neighbor doon ay yung mga taong sinaktan ka, yung mga taong nagpasakit ng ulo mo, yung mga taong nanglalait sa'yo, yung mga taong nag-broke ng heart mo, yan yung mga kapwa. Kaya ba nating mahal itong mga ito? Sino na nagmahal ng kaaway? Ano ba kayo? Ano ba kayo? Tabad lang kayong sumagot o talagang wala? Ngayon, kung hindi natin magawa ito, paano natin masasabing mahal natin ng Diyos? Kasi alam niyo kung anong ibig sabihin ng love God above all, love God with all your heart, love God with all your souls. No? Ibig sabihin niyan, sumusunod talaga tayo sa yapak ng Panginoong Hesukristo. Siya naman talaga nagpakita nito. And this is what the second reading is telling all of us. Siya yung dakilang saserdote. Siya yung talagang Diyos na nagpakababa. Inalis niya yung pagka-Diyos niya, namuhay kagaya natin. No? Kasi ibig sabihin, nasasaktan din siya. No? Nakakaramdam siya ng nararamdaman natin. Pero anong ginawa niya? Tumulad ba siya sa atin na maging makasalanan? Hindi. Siya talaga ang tumupad ng lahat ng utos ng Ama. Kaya nga ipinadala niya rito si Lord, si Jesus para maging modelo natin sa buhay araw-araw. Alisin natin sa isip yung, kasi naman Diyos si Kristo kaya nagawa niya, no. Di ba umangal din siya nung siya'y nakapako sa krus? Di ba nasaktan din siya? Di ba nagreklamo rin siya sa Ama Actually. Pero at the end, inamin niya lahat ito na kaloob ng Ama ito. Kaya ito yung ating dapat na isipin lagi, mga kapatid. Gusto nating maging mapayapa talaga ang mundo? Gusto nyo talagang maging maganda ang samahan ng pamilya? No? Para wala ng broken families? Para wala ng dysfunction families? Kaya ako nagkakaroon ng ng paghihiwalayan ng mga pamilya, ng mag-asawa, ng lahat ng magkakaibigan.
because we don't really love God above all. Ang mahal natin ay ang sarili natin. Ang sinusunod natin, ang sarili natin. Not the will of God, but the will, our own will. Kasi nga, di ba, masarap gumawa ng kasalanan. Meron bang hindi masarap na kasalanan? Lahat po ng kasalanan, sabihin na natin lahat, masarap. Kaya ho natin ginagawa araw-araw eh. Kasi mahirap po talagang mahalin ang Diyos. Simpleng salita, simple words, but difficult to, to live. Pero sabi ng hingin natin yung grasya ng Diyos. Hindi ho natin kaya mag-isa, mga kapatid. Ako rin po mahirap kung hindi ko hingin yung grasya ng Diyos, na mahalin ko yung mga kaaway ko. Ang dami ko rin nung kaaway. Isa sa mga kaaway ko po, yung sarili ko Lagi ko nilalabanan yung sarili ko. But I cannot defeat myself without the grace of God. Kung wala ho yung grasya ng Diyos. Ibig sabihin, tumatawag ako lagi sa Diyos. Nagdadasal po ako. Yung dasal, hindi lamang yung material na bagay ang hinihingi dapat. Kasi ganito rin yung ugali natin We will love God because yung parang sinisustentahan niya yung ating mga pangangailangan sa buhay, na mga needs natin, na mga bagay na material. Sometimes, nagiging materialistic yung faith natin. Na kapag wala ka nang natatanggap sa Kanya, wala na yung love. No. Whether in good times or in bad times, andyan dapat yung pagmamahal sa Diyos. At dun lang natin matatanggap ang lahat, mga kapatid. Maniwala kayo. Bakit may nakagawa? Bakit may mga naging santo? Bakit may mga tinatawag tayong banal na tao? Di ba? Kasi nakasunod sila Although makasalanan din sila, pero nagbago yung kanilang pananaw, nagbago yung kanilang pamumuhay araw-araw, at sumunod sila talaga sa utos ng Diyos. Anong sabi ng first reading? Pag sinunod natin lahat ng utos ng Diyos, anong sabi? Hahaba ang buhay natin. Yung kapayapaan, yung katahimikan, yung kasayahan ng samahan, andyan po yan kapag present ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ito lang naman po yung buod ng ating lahat ng salita ng Diyos The summary of all ng salita ng Diyos, ng utos ng Diyos, ng buhay Kristiyano, pagmamahal lang po, mga kapatid. Kaya kung yung mamahalin lang natin, yung nagmamahal sa atin, sabi niya, di ba? What profit we will get? Ginagawa rin niya ng mga makasalanan Kung mamahalin lang natin, yung mga malalapit lang sa ating buhay, anong profit niyan? Mahirap po talagang magmahal ng taong kung hindi ka mahal-mahal. But because of the grace, sinasabi ko kanina, yung biyaya ng Diyos, kaya natin to. Kailangan maging instrumento tayo ng pagmamahal ng Diyos, mga kapatid. Kailangan makita ng mga tao na may Diyos talagang nagmamahal sa pamamagitan natin. To love one another is really very hard and very difficult. Pero dahil sa biyaya, sa gabay ng Diyos, sa mga panaghoy natin, sa example ng mahal na Birheng Maria, magagawa nating lahat ito. So, kaya ho tayo nagsisimba. Ngayon po, anong date ngayon? Ano bang nangyayari pag October 31? Di ba? Yung merong
Halloween party, merong ghost hunting. Nagaganon ba kayo? Instead na mag-Halloween party tayo at mag-ghost hunting, ba't hindi natin isipin yung kabanalan? Sa katunayan po, bukas, hindi naman araw ng mga patay. Araw ho ng mga banal. All Saints Day nga eh. Kaya lang naging tradisyon na natin yun, na yung November 1, araw ng pagdalaw sa sementeryo. Kaya ho natin ginagawa, dumadalaw tayo sa sementeryo, pinagdadasal ng mga natin mahal sa buhay na namayapa, kasi gusto natin someday they will become one of the saints in heaven. Yun po yun. Hindi yun nagtatakutan kayo. No? Kung hindi ka dumalaw sa nanay mo dadalaw sa'yo. No? Huwag ganon. Magdasal po tayo na sana tayong lahat ay balang araw magsasama-sama sa community of saints in heaven. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo bang pumunta ron? Kailan niyo gusto pumunta? It's in the hands of God, no? Huwag yun namang madaliin, no? Ngayon, sabi ng first reading, kapag hindi ka sumunod sa utos niya, mapapadali talaga buhay natin. No? Kapag sinuway natin talaga si Lord, no? Mapapadali ho talaga. Whether mapapahamak or something else. Kaya, no? Pag-ibig, mga kapatid, magmahal ka. Kung hanggang ngayon di ka marunong magmahal, now this is the time, sisters and brothers. Love. Oh, can you face one another? Say, I love you. Oh, kasi naman kayo, pag sinabing I love you, may mali siya kaagad eh. Alisin niyo yung mali siya. Tayo magkakapatid dito. We are brothers and sisters here. So, can you say, I love you? Sige na. Sige na po. Sabihin niyo po. Nang huwag kayong tumawa. Damahin niyo naman. Sabihin mo, I love you. Ganon. O, mahal ko kayong lahat, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. God bless us all.